Pagkatapos ng ilang postponement at ilang taong pagkabitin simula ng pandemya para magpalit ng opisyales ng barangay, magkakaroon ng pagkakataong magsalita na ang mga botante at magpakitang gilas ang mga nais magsilbi sa kanila. Ang unang araw ng unang hakbang para ikaw ay makabilang sa mga kandidatong nais tumakbo ay ang paghain ng Certificate of Candidacy o COC. Ang nilalaman nito ang siyang patunay na lahat ng kwalifikasyon ay meron ang kandidato tulad ng 18 pataas sa barangay, 24 pababa sa sangguniang kabataan, marunong magsulat at magbasa, residente at botante ng barangay na tatakbuhan, at walang kasong pinal na pagkakakulong ng 1 taon sa kasong involving moral turpitude. Ang barangay ay maituturing na isa sa pinakamahalagang sektor ng serbisyo publiko at napatunayan na ito noong nakaraang pandemya kung saan nasubukan ng bilis o bagal ng pagbibigay ng ayuda sa kanilang komunidad. Dahil dito, ang barangay ay naging frontline service provider ng national government kung saan ayon sa konstitusyon ay may devolution of powers from the national pababa ng barangay. Ang paglalabanan ngayon ay para sa posisyon ng kapitan at 7 kagawad, SK chairperson at 7 SK kagawad para sa 42,047 barangays sa Pilipinas. Inaasahan ni COMELEC Chairman George Garcia na ang taong bayan ay pumili ng maayos at naayon sa provision ng mga batas at manghuhuli ang mga COMELEC na mga lalabag sa premature campaigning, electioneering at vote buying at vote selling na may kasong kriminal. Ang paghain ng COC ay sinyales na pumasok na ang bayan sa election period kung saan mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng baril at anumang sandata, bawal na rin mangampanya ang mga kandidato, magkabit ng campaign posters at higit sa lahat bawal maglipat ng mga tao sa barangay or civil service ng dahil sa politika. Inaasahan na magiging mainit ang darating na BSKE sapagkat nakataya ang mga bata-bata system ng mga nakatataas na lokal at national officials sa kani-kaniyang manok sa barangay elections. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.